Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo para sa buwan ng Marso at tayo po ay nasa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, pinaalala sa atin kung ano ang dapat nating maging pag-uugali, kung ano ang dapat natin maging pagkilos kung sakaling mayroong mga taong gumagawa ng masama sa atin. Sabi nga po, kapag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa ang kabila. Kaya ba? Sa tingin niyo ba? Meron na bang nakagawa nito o nasubukan man lamang? Sabi pa, anong dapat gawin sa mga kaaway? Di ba sabi, ipanalangin sila, ipagdasal sila. Hindi sinabi ni Jesus, labanan mo sila. Ang nilalabanan natin ay yung tukso. Ang nilalabanan natin ay ang demonyo, hindi ang ating kapwa. Pero yun nga yung paalala, huwag kang mang-away. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikasasakit ng kapwa, lalong-lalo na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kaya ngayong linggong ito, muli ang paalala sa atin ni Jesus,
para mas maging maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa dahil hindi maiiwasan na habang naririto tayo sa mundong ito, makikisalamuha tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, mayroon kang makakasalamuhang ibang tao. At sa panahon natin ito, no, lalo pa na umiinit, no, ang papalapit na kampanya, eleksyon, nakakarinding marinig mula sa mga matataas na tao sa lipunan. May mga pwesto, may mga karangalan, may mga natapos naman, may mga nakapag-aral naman. Pero ang mga lumalabas sa bibig, hindi, para bang hindi, ano ang tawag natin doon? Walang edukasyon. Napansin niyo po ba? Pag napapanood natin sa social media, sa TV, kaya maganda, no? Sabi, huwag mo munang husgahan ng tao hanggat hindi mo naririnig paano siya magsalita. Di ba sabi sa unang pagbasa? Yung bang pagtahimik, ang tahimik niya, parang ang bait niya. Pero pag nagsalita na, puro mura, puro paninira, pamimintas ang naririnig natin. Pero ito nga, sa atin, tayo ba? Ginagawa ba nating normal ang ganitong pag-uugali? Parang sinasanay natin, na araw-araw na lang, okay lang yan. Dati kapag ang bata po, kapag ang bata, nung tayo ay bata pa, kapag may narinig lang na hindi magandang lumabas sa bibig natin, katulad ng mura, di ba minsan pinapalo yung labi? Para malaman natin, oops, mali yan, bad yan. Mag-sorry ka. Di ba ganun ngayon, anong lumalabas sa mga bibig natin? Anong lumalabas sa mga bibig ng mga bata? Namimimik nila kung sino yung madalas na nagbibitaw ng salita sa kanila. Sino bang kasama nila? Di ba tayo din? Ikaw din? Parang sinasabi din sa atin ngayon na bago natin husgahan ang ibang tao, ayon sa kanyang katayuan, anyo, pananalita, ang magandang paalala, suriin mo muna ang iyong sarili. Humarap ka muna sa salamin. Ikaw muna. Paano ka ba makipag-usap? Paano ka ba makitungo? Bago mo ibida ang iyong sarili, dahil sa kalaunan, sa kakabida mo sa iyong sarili, ikaw ang nagmumukhang ewan, Lahat ng sinasabi natin sa ating kapwa na paninira, na hindi maganda, bumabalik lang lahat sa atin. Tayo lang din ang napapahiya. Pero yun nga po, taong simbahan tayo. Madalas tayong nasa simbahan. Marami sa inyo talagang masipag gumising na madaling araw para lamang makapagsimba sa unang misa natin dito sa ating parokya. At ang inaasahan na tayo ay hindi magiging padalos-dalos sa ating paghusga sa ating kapwa. Mag-ingat din naman tayo sa mga binibitawan nating mga salita. Dahil kapag nabitawan na, may nasisira na tayo na tao. At hindi lang sila ang nasisira, pati sarili natin, sinisira natin. Kung nagiging masaya ka,
at kaligayahan mo ang manira, ang mamuna, mag-isip-isip ka. Baka may sapak ka sa utak. Baka talagang nakakalimutan mo at hindi mo na alam talaga kung ano ang iyong pinagsasasabi. Pero hindi po yun nakakabuti, ha? Hindi yun magdudulot sa atin ng kaligayahan. At wag nawa nating gawing bisyo ang manita ng manita at matapos makalimutan nating tingnan kung ano at sino tayo nagiging, lalong-lalo na sa ating sarili. Amen?